Kahulugan ng economics. Ang economics bilang isang agham panlipunan ay gumagamit ng siyentipikong pamamaraan upang tukuyin at lutasin ang mga suliraning pang-ekonomiya. Sa ganitong paraan, natututo tayong magsuri at tumugon sa mga hamon ng lipunan, kaya't mahalagang maunawaan ang ugnayan ng economics sa iba't ibang disiplina dahil sa aral ng nakaraan, umuunlad ang bayan. Eco-choice, piliin ang letra ng tamang sagot. Ang economics ay isang agham panlipunan sapagkat pinag-aaralan dito kung paano nagtutulungan ang mga tao upang matugunan ang kanilang material na pangangailangan at mapataas ang antas ng kabuhayan. Bilang isang agham panlipunan, gumagamit ng siyentipikong pamamaraan sa pag-aaral ang economics. Ibig sabihin nito ay naglilikom at nagsusuri ng mga datos o impormasyon upang makapagbigay ng lapat o angkop na konklusyon. Ano ang pinakamahalagang layunin ng economics bilang isang agham panlipunan? Maitaas ang antas ng pamumuhay ng lahat ng mamamayan sa isang bansa. Suriin kung aling disiplina ang makatutulong sa pagsusuri ng epekto ng pagbabago ng klima sa kabuhayan ng mga mangingisda. Heograpiya. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pag-aaral sa macroeconomics? Antas ng kawalan ng trabaho sa bansa. Ang economics ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Dahil limitado ang pinagkukunang yaman, kailangang pumili ang tao. Nako, saan mapupunta ang 1,000 ko? Inutusan kang maggrocery ng iyong nanay gamit ang 1,000 piso. Ano-anong mga pangunahing bilihin ang ilalagay mo sa grocery cart? Gumawa ng listahan ng mga bibilhin at tiyaking hindi lalampas sa budget. Ipaliwanag kung bakit mo pinili ang mga ito. Pamprosesong tanong. Ano-ano ang mga batayan mo sa pagpili ng mga produktong bibilhin? Posible bang magbago ang iyong desisyon sa hinaharap? Ipaliwanag ang iyong sagot. Magkapareho ba ang iyong mga napiling produkto sa mga napili ng iyong mga kamag-aral? Ano sa iyong palagay ang dahilan ng pagkakaiba o pagkakatulad ng inyong mga desisyon? Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong humaharap sa mga desisyong kailangang pag-isipan, gaya ng pagpili ng mga bibilhin sa grocery. Bawat desisyon ay may kaakibat na epekto. Kapag pumili tayo ng isang bagay, may ibang bagay tayong kailangang isantabi. Ang mga desisyong ito ay hindi lamang simpleng pamimili ng produkto. Kadalasan, nakaugat ang mga ito sa ating mga pangunahing pangangailangan at kagustuhan. Ang pangangailangan ay mga bagay na dapat mayroon ang tao sapagkat kailangan niya ito sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang pagkain, damit at tirahan ay mga batayang pangangailangan sapagkat hindi mabubuhay ang tao kung wala ang mga ito. Samantala, hindi sapat na may damit, tirahan at pagkain lang ang tao. Gusto niyang mabuhay ng marangal at maayos sa lipunan kaya siya ay naghahangad ng mas mataas sa kanyang mga batayang pangangailangan. Tinatawag na kagustuhan ang paghahangad na ito ng tao. Halimbawa, ang pagkain ay isang pangunahing pangangailangan ng tao. Gayunpaman, may mga pagkakataong naghahangad tayo ng mga masasarap at mamahaling putahe. Bagamat hindi ito kailangang kainin araw-araw upang manatiling buhay, marami ang nagnanais nito dahil sa sarap at kasiyahang na idudulot ng pagkain ng mga espesyal na putahe. Hindi din kailangan ng magarang damit, ngunit nais ito ng marami dahil sa kasiyahang na idudulot ng pagsunod sa uso. Pangangailangan din ng bahay, ngunit kagustuhan na lamang ang mga modernong disenyo at high-tech na appliances na nagbibigay ng karagdagang ginhawa.
maaring matugunan ang pangangailangan, samantalang ang kagustuhan ay hindi sapagkat walang katapusan ang kagustuhan ng tao. Paano nga ba naiiba sa isa't isa ang pangangailangan at kagustuhan? Eco-wise, tuklasin ang tunay na mahalaga. Tukuyin kung ang sumusunod ay pangangailangan o kagustuhan batay sa konteksto ng tao at ng kanyang sitwasyon. Estudyanteng nag-online class plus cellphone, pangangailangan. Manggagawa sa construction plus helmet, pangangailangan. Estudyanteng grade 5 plus PS5, kagustuhan. Nakatatandang may karamdaman plus gamot, pangangailangan. Batang 3 taong gulang plus candy, kagustuhan. Office worker plus sports car, kagustuhan. Singer plus microphone, pangangailangan. Batang babae at teddy bear, kagustuhan. College student plus designer backpack, kagustuhan. Ama at anak plus theme park, kagustuhan. Hindi pare-pareho ang antas ng pangangailangan ng bawat tao. May mga bagay na kailangang unahin batay sa kalagayan ng isang individual. Halimbawa, kung ang isang tao ay gutom at pagod, natural lamang na pagkain at pahinga ang kanyang uunahin bago ang mga pangarap o kagustuhang bagay tulad ng mamahaling gamit o libangan. Ipinapakita nito na may hierarchy o pagkakasunod-sunod ang ating mga pangangailangan. Ipinaliwanag ito ni Abraham Maslow, isang psikologo, sa kanyang teoryang hierarchy of needs. Maaring ilagay sa mga baitang ang mga pangangailangan ng tao kung saan may mga pangunahin at hindi pangunahin. Ayon kay Maslow, ang mga pangunahing pangangailangan ang dapat munang matugunan ng husto bago sumibol ang mga pangangailangang sekundarya o may mataas na antas. Habang patuloy na napupunan ng tao ang kanyang batayang pangangailangan, umuusbong ang mas mataas na antas ng pangangailangan o higher needs. Ang teorya ng pangangailangan ni Maslow. Pangangailangang pisyolohikal. Nakapaloob dito ang pangangailangan ng tao sa pagkain, tubig, hangin, pagtulog, kasuotan at tirahan. Kapag nagkulang ang mga pangangailangan sa antas na ito, ay maaaring magdulot ng sakit o humantong sa pagkamatay. Pangangailangan ng seguridad at kaligtasan. Magkakaroon ng pangangailangang ito kapag natugunan na ang naunang pangangailangan. Kabilang dito ang kasiguruhan sa hanap buhay, kaligtasan mula sa karahasan, katiyakang moral at pisyolohikal, seguridad sa pamilya at seguridad sa kalusugan. Pangangailangang panlipunan. Kabilang dito ang pangangailangan na magkaroon ng kaibigan, kasintahan, pamilya at ng anak at pakikilahok sa mga gawaing sibiko. Kailangan ng tao na makipag-ugnayan sa kanyang kapwa at makisalamuha sapagkat mayroon siyang pangangailangan na hindi niya kayang tugunan na mag-isa. Maaring magdulot ng kalungkutan at pagkaligalig ang sinumang hindi makatutugon sa pangangailangang ito. Pagkamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao. Kailangan ng tao na maramdaman ang kanyang halaga sa lahat ng pagkakataon. Ang respeto ng ibang tao at tiwala sa sarili ay nagpapataas ng kanyang dignidad bilang tao. Ang mga kakulangan sa antas na ito ay maaaring magdulot sa kanya ng mababang moralidad at tiwala sa sarili na maaaring nagmula sa pagkapahiya, pagkabigo at pagkatalo. Kaganapan ng pagkatao. Ito ang pinakamataas na antas ng pangangailangan ng tao. Sinabi ni Maslow na ang taong nakarating sa antas na ito ay nagbibigay ng mas mataas na pagtingin sa kasagutan sa halip na katanungan. Hindi siya natatakot mag-isa at gumawa kasama ang ibang tao. Ang mga taong nasa ganitong kalagayan ay hindi mapagkunwari at totoo sa kanyang sarili, may kababaang loob at may respeto sa ibang tao. Eco-rank.
Tamang ayos ng hierarkiya ng pangangailangan ni Maslow. Ilagay sa angkop na baitang ang mga pangangailangan ayon sa hierarchy of needs ni Maslow. Pangangailangang pisyolohikal, pangangailangan ng seguridad at kaligtasan, pangangailangang panlipunan, pagkamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao at kaganapan ng pagkatao. Ipinapakita rito ang mga positibong bunga ng pag-akyat sa bawat antas ng pangangailangan. Gayon din ang negatibong epekto ng pagkabigong makamit ang susunod na antas. Bagaman may tiyak na ayos ang mga pangangailangan ayon kay Maslow, naiimpluwensyahan pa rin ang mga pangangailangan ng tao ng iba't ibang salik. Mga salik na nakaiimpluwensya sa pangangailangan at kagustuhan. Edad. Ang pangangailangan at kagustuhan ay nagbabago ayon sa edad ng tao. Ang mga kabataan ay nasisiyahang kumain basta't naayon ito sa kanyang panlasa. Ngunit sa pagtanda ng tao, kailangan na niyang piliin ang kanyang maaaring kainin upang manatiling malusog ang pangangatawan. Antas ng edukasyon. Ang pangangailangan ng tao ay may pagkakaiba rin batay sa antas ng pinag-aralan. Ang taong may mataas na pinag-aralan ay karaniwang mas malaki ang posibilidad na maging mas mapanuri sa kanyang pangangailangan at kagustuhan. Katayuan sa lipunan. Ang katayuan ng tao sa kanyang pamayanan at pinagtatrabahuhan ay nakakaapekto rin sa kanyang pangangailangan at kagustuhan. Maaring ang taong nasa mataas na posisyon sa kanyang trabaho ay maghangad ng sasakyan, sapagkat malaki ang maitutulong nito upang lalo siyang maging produktibo sa kanyang mga obligasyon at gawain. Panlasa. Isa pa sa mga salik na nakapagpapabago sa mga pangangailangan ay ang panlasa. Ang panlasa sa estilo ng pananamit at gupit ng buhok ng mga kabataan ay ibang-iba sa estilo ng mga nakatatanda. Kita. Malaki ang kinalaman ng kita sa pagtugon ng tao sa kanyang pangangailangan at kagustuhan. Kapag maliit ang kita ng tao, malimit na nagkakasya na lamang siya sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit at pagkakaroon ng bahay. Samantala, naghahangad ng malalaki at modernong bahay ang mga taong may malaking kita. Kung mas malaki ang kita, mas madalas na malaki rin ang konsumo, hindi lamang sa pagkain, kundi sa mga bagay na itinuturing na kagustuhan. Kapaligiran at klima. Ang kapaligirang pisikal ay nakaaapekto sa pangangailangan ng tao. Kung malapit sa dagat ang isang lugar, kalimitan ng hanap buhay ng mga tao rito ay pangingisda, kaya malaki ang pangangailangan sa mga produktong pangisda. Kung malamig naman ang lugar ay maaaring maghangad ang tao ng mga produktong makatutulong upang malabanan ang matinding lamig tulad ng heater. Samantala, ang electric fan, air condition unit at iba pang mga kahalintulad nito ang pangangailangan sa lugar na may mainit na klima. Need mo yan dahil sa salik. Tukuyin ng salik na nakaiimpluwensya sa mga pangangailangan ng tao na inilalarawan sa bawat bilang. Salik na nagsasabi na ang bawat tao ay may kanya-kanyang hilig sa pagkain, panlasa. Salaping tinanggap ng tao kapalit ng ginawang produkto at serbisyo, kita. Salik na nakaiimpluwensya sa pangangailangan ng tao, bunga ng natamong karunungan sa paaralan, edukasyon. Ang salik na ito ang nagpapaliwanag ng pagbabago ng pangangailangan ng tao sa paglipas ng panahon. Edad. Salik na nagsasabing ang pangangailangan ng tao ay nagbabago ayon sa gawain sa buhay. Hanap buhay. Ayon sa teorya ni Maslow, walang katapusan ng kagustuhan ng tao. Ngunit dahil limitado ang pinagkukunang yaman, mahalagang matutong tukuyin kung ano ang tunay na kailangan. Ang mga bagay na nagbibigay ng saysay at ligaya sa buhay,
tunghayan natin ang kwento ng Ang Laruan ni Lolo. Noong bata pa si Carlo, mahilig siya sa mga laruan. Kotse, robot at bola, araw-araw ay iba-iba ang gusto niya. Tuwing may makita siya sa tindahan, hihilingin agad ito sa kanyang nanay. Lumipas ang panahon, naging binata si Carlo. Hindi na laruan ang gusto niya, kundi cellphone, sapatos at computer. Inisip niyang masaya na siya kapag nakuha niya ang mga iyon. Ngunit ngayon, matanda na si Carlo at tinatawag na siyang Lolo. Sa kanyang pag-iisa sa bahay, napagtanto niyang hindi na laruan o cellphone ang mahalaga. Ang talagang kailangan niya ay kalusugan, kapayapaan ng isip at presensya ng pamilya. Isang araw dumalaw ang kanyang mga apo. Habang pinagmamasdan niya ang kanilang saya, napangiti siya at napaisip, ang tunay na kailangan pala ay hindi nabibili. Sa dami ng gusto natin sa buhay, tandaan nating unahin ang tunay na kailangan. Ang kagustuhan ay maaring magbigay saya, pero ang pangangailangan ang nagbibigay saysay.